So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At dito nga ay ikukwento nga natin itong napag-uusapan ngayon na etong pagkamatay ng isang vlogger ni Marcos Jr. ay gagamitin laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. At sino nga ba si Boss B na isa sa mga nakilala ko year 2021. Uy. So yung mga barateros, mga kabiyaya, no? So syempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ngayon sobrang trending talaga to, hindi dahil sa maganda yung ginawa niya, kundi nagtitrending siya ngayon dahil sobrang hate siya ng mga Pilipino dahil sa mga pinaggagawa niya. So ngayon ulitin ko, condolence doon sa pamilya, at wala namang may kagustuhan na kahit magkaiba kami ng pananaw pagdating sa politika at iba kami ng siya ay pro-administration at ako naman ay anti-administration dahil sa pagiging kuratong baliling ni BBM at ni Romualdez, hindi naman ho tayo masaya sa nangyari sa kanya. Ngayon, ang topic ngayon natin mga banateros, mga kabiyaya, sino nga ba etong tinutukoy sa mga conversation bago mamatay, etong vlogger na to, na nagngangalan or tinatawag nilang Boss B? Hindi kasi Boss Dada. So mga banateros, mga kabiyaya, alam nyo, ulitin ko itong kwento na to. Bago ako mag-politics vlogger, ako po ay naging showbiz or naging ang una ko content ay charity vlogger. Charity ay yun po yung pagtulong. Kaso nga lang medyo hindi na natin kinaya, at dahil iba talaga pag charity vlogger ka, talagang alam mo yun, yung talagang lagi kang kakapusin sa mga pang-vlog mo. Siyempre hindi naman tayo katulad ng ibang charity vlogger na mas lamang yung binubulsa kaysa sa itinutulong. Hindi tayo ganoon, no. Hindi tayo ganoon na charity vlogger. Ngayon, kinapos na tayo. Pero hanggang ngayon, tumutulong pa rin tayo off-cam. Hindi tayo tumigil talaga dyan. Tapos, pagkatapos ng charity vlogger, nag-switch po ako ng content to TBJ Defender. Bati pa kami ni Tito Soto nun. Hindi pa siya kupal nun yung mga panahon na yun. So, sa pagiging TBJ Defender ko, doon ko po nakilala etong itinatawag na Boss B. No, etong tinatawag na Boss B. Sa totoo sin, pinag-isipan ko kung i-reveal ko ba talaga yung muka at pangalan niya. Pero mamaya nyo malalaman dito sa dulo ng video ko to. So doon nakilala ko si Boss B. Bali huling yugto na ng TBJ Defender ko noon nung nakilala ko siya. Kasi nung huling TBJ Defender ko, may mga taong nag-alok sa akin dahil tapos na nga yung issue sa TBJ, sa prangkisa ng Itbulaga, no? Sa prangkisa ng Itbulaga. So tapos na yung issue doon. So syempre halangan naman na patuloy ka pa rin na bumanat doon sa mga halusos noon, no? Sa mga halusos noon na nakuha na ng Tito Vic and Joey yung prangkisa ng Itbulaga. Ngayon mga banateros, mga kabiyaya, nung kalahulihan na parang pasasalamat sa amin, sa totoo yan, in-invite tayo ni Tito Soto sa Hard Rock Cafe sa MOA, malapit sa MOA, sa mismong MOA. So may Hard Rock Cafe po doon. So na-invite tayo ni Tito Soto para lang, alam mo yun, pasasalamat syempre sa ginawa namin dahil wala namang kaming bayad talaga noon nung TBJ Defender kami. Yun na yung pinakabayad sa amin, yung pagpapakain nung time na yon. So pinakain kami sa Hard Rock Cafe, nag-enjoy kami doon. Sa totosin, may siguro hahanapin ko na lang yung picture namin na pinost ko noon
no? May pinost ako noon na nasa Hard Rock Cafe at kasama ko doon yung ibang mga vlogger na yung ibang mga vlogger na tawag dito na ngayon ay loyalista na. So sa picture na yon, ako lang ang nagbubukod tanging lumihis ng landas sa kanila, no? Lumihis ng landas kasi nung panahon na yung gabi na yon ay inoopera na rin, hindi ko alam kung pati sila kung naopera na nung gabi na yon, pero may mga lumapit sa amin nung time na yon. Hindi ko rin alam kung kakilala ni Tito Soto or hindi, pero siguro naman hindi niya kakilala. So nakita kami doon sa na yon, sa Hard Rock Cafe na yon, at yung Hard Rock Cafe na yun ay pagmamay-ari ni Tito Soto. Ngayon ang pagkakaalam ko noon, hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Ngayon, nilapitan kami doon at ako yung pinakahuli na parang private talk. Wow, private talk. Sa isang sulok lang, sa isang sulok. Hindi natin pahabayin yung kwento. So doon na-operan ako na baka gusto kong mag-vlog at ipagtanggol ang administrasyong Marcos. Nung mga panahon na yon, 2022 ay 2022 ba o 2023? Hindi ko na masyadong matandaan eh. 2022 or 2023, mga banateros, medyo nagkakalabuan na itong kampo ni VP Sara Duterte at ni Marcos Jr. So, syempre ako, simulat sa pool, talagang hinangaan ko, hindi dahil popular si Pangulong Duterte, kundi dahil hinangaan ko siya dahil sa ginawa niyang maganda dito sa bansang Pilipinas. Ilang beses na ho namin sinasabi na hindi kami humahanga dahil sikat si Pangulong Duterte, hindi ganon. Humahanga kami dahil sobrang ganda ng ginawa niya sa bansang Pilipinas. Ngayon, nung time na yon, ay may lumapit at eto na nga, hindi pa pala nung time na yon. So, may mga nagsasabi pa lang or napagkwentuhan na rin namin ng mga vlogger, na mga kasamahan ko dati na ngayon ay mga loyalistang tanga na. Dahil sa ganun, alam mo na, syempre. So, nag-uusap-usap kami at yung iba nagsabi na sila ay lilipat talaga or magiging Marcos Jr. vlogger. Meron pang isang vlogger doon na nagsisimula sa letter C ang kanyang pangalan, na hindi nga daw siya pwedeng maging Duterte vloggers kasi nga unang-una kailangan niya ng pera pang therapy ng kanyang anak. So doon naintindihan ko siya. Isa rin siya sa mga naging ka-close ko noon na vlogger doon sa grupo na yon, sa TVJ Defender. So tawag dito, doon na nagsabi na rin ako na hindi talaga ako pwedeng maging Marcos. So na hindi bukal sa kalooban ko at ayoko talaga, no? Ayoko talaga sa kanya. Although binoto ko siya dahil nga kay Vice President Sara Duterte, pero yun nga wala talaga tayong naramdaman na magandang ginawa niya sa Pilipinas. So tumagal 2024, nagpa-politics vlogger na ako hanggang sa may nag-ano sa akin sa Viber. Hindi pa nga ako marunong gumamit ng Viber noon eh. May po sa akin sa Viber na ibinigay daw yung number ko ng secretary. Hindi ko na lang babanggitin kung anong pangalan niya. Pero ibinigay daw ng secretary ni Ma'am Tutot yung number ko, kaya alam niya, kaya niya nalaman. So itong secretary nito is from dapat ko ba sabihin? Kaso wag, no? Makasuhan tayo, mahirap na eh. Pero alam na to ni Banat Bay, kinuwento ko na to sa kanya. So
So yung secretary na yon malapit kay Tito Soto. Yun na lang, clue. Yung secretary na yun malapit kay Tito Soto na yun lagi nagko-contact sa amin kapag gustong or kapag katulad nun yung nagpasalamat si Tito Soto sa ginawa namin pagtatanggol sa kanila noon. So, nalaman yung number ko sa Viber hanggang sa tawag dito, tinawagan ako, sinabi niya. At sabi ko, hindi kasi ako marunong dito sa Viber. Sabi ko, baka pwedeng sa chat na lang tayo. Sa chat na lang tayo mag-usap. Sabi niya nga sa totosin lang, ayaw niya rin. Ayaw niya rin na sa chat mag-usap sa Messenger. So, napilitan siya nung time na yon at tinawagan niya ako sa Messenger. So, tinawagan niya ako sa Messenger. Ang offer niya nung una, yun pa rin yung pwede ba akong maging Romualdez vlogger, pwede ba akong maging BBM vlogger. So, tinanggihan ko kaagad. Tapos, mga ilang linggo, tumawag ulit siya about naman kay Isko at kay Hani Lacuna. No? About naman doon. Tapos, tumawag ulit siya mga ilang araw at yun na nga may offer na. Ang offer is 100 ang unang offer is 70,000 per month. Tapos bibigyan pa daw ako ng sasakyan. So alam din yan ni Kai Spencer Lacali, no? Sa totoosin isa rin sa TBJ Defender si Kai Spencer, kaya ako din yan nakilala. Si Kai Spencer Lacali at sa dating kasamahan ko rin sa mga charity. So doon ko nakilala si Kai Spencer. Alam niya to lahat. So ngayon, inoperan ako 100, yung sunod na tawag sa akin, inoperan ako ng 150K. At doon, nung time na yon, yung tumatawag sa akin, siya ang tinatawag na Boss B. Etong si Boss B na to, siya po yung mga recruiter ng mga vlogger na mga nakikita natin ngayon. Sabi ko nga sa inyo sa isang video ko, ang mga vlogger may Team A, Team B, Team C at Team D. Yung Team A, yan po yung mga malalaking mga followers, malalaking subscribers na bumabanat sa mga Duterte. So, pababa ng pababa yan. Kung mapapansin nyo rin ho ngayon, may nagugulat tayo na may mga matatanda, may mga, alam yun, yung tipong hindi talaga matuturing na vlogger dahil una-una, wala nga silang setup, wala silang mic, basta malayo sila sa talagang nakilala natin ng mga vlogger. So malayo yung setup nila, no. Kung mapapansin nyo ngayon, may mga biglang sumusulpot ng mga vlogger na na tawag dito na napapanood natin sa social media, bumabanat sa amin, bumabanat na ngayon sa mga Duterte. Sila yung Team D. At dito sa mga vlogger na to, marami ang humahawak dito. Kasi nga kumikita sila. Halimbawa, sa 10 vlogger na sumasahod ng tig 50,000 ay babawasan nila yon. May tig sa 10,000 or 20 mil sa kada vlogger na napupunta doon sa recruiter na yon at magkano lang ang napupunta doon sa mga vlogger. May ebidensya ako niyan kung gusto nyong makita. May voice message ako niyan, no? At may mga screenshot, may mga pangalan din ako, no, may mga pangalan din ako ng mga vlogger na nasa Team B, Team D. So ngayon, diyan marami kasi sila, iba-iba sila ng team. Kung mapapansin niyo, 'di ba? Hindi yan lagi isang buo. Isa silang buo. Hindi marami sila, iba't iba silang tribo. Tribo gang, tribo bangag, tribo ngagba. So marami silang ganun. Ngayon, yung si Boss D, siya nga yung isa sa mga recruiter. Sa kanya dumadaan yung mga pera. Halimbawa, bago pala yon, bakit ko to nalalaman dahil kahit na tumanggi ako na maging bayarang vlogger? Kasi may isa kaming tropa na kilala din ni Master Judea. Hindi ko na lang papangalanan pero nagsisimula sa letter Victory ang kanyang pangalan. Oy, shoutout sa Prelago, mapapanood mo to. Na-recruit doon. Ngayon, nagkaunsihan. Kaya tumiwalag itong vlogger na to.
at hindi niya na rin kinaya yung pressure at yung mga ipinapagawa sa kanila. Kaya umalis to. Kaso tong vlogger na to, inilabas sa amin yung mga ebidensya, no? Yung mga ebidensya dito sa mga bayarang mga vlogger na to. So, yun, nung time na yun, si Boss B, talagang siya yung binabagsakan ng mga pera na ipinapasahod sa mga vlogger, ipinapasahod sa mga pages. Kung makikita nyo, maraming mga page na biglang nagsusulputan ngayon, tapos binabash ang mga Duterte. So yun, nung unang offer sa akin is 150k, tinanggihan ko pa rin kasi sa tutusin lang, hindi mo naman din talaga kikitain yon sa YouTube at sa Facebook. Hindi mo kikitain yung ganong kalaking pera. Sabi ko, kaya ko namang magtrabaho. Ang hirap kasi nung ganun. Mahirap yung ganyang trabaho, yung babalahurain mo yung isang tao na wala namang ginagawang masama sa'yo. So yung nung time na yon, ganun yung nagiging kalakaran. At kahit si Senator Amy Marcos, inilabas niya yung issue na pinupondohan. Di umano, ayon to kay Amy Marcos ayon kay Amy Marcos ay pinupondohan ng 400 million yung mga vlogger at mga pages para siraan yung mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte at si VP Sara Duterte na ngayon rin po. So marami silang ginagawa talaga. Sobrang baboy at may script. Kung matatandaan nyo, nag-delete po ako ng post ko at hindi ko naman tinatanggihan Nag-delete ako ng post ko about kay Trililing, tapos pinabura niya at sinunod ko naman kasi kagustuhan niyang burahin yun Kung mapapansin nyo, bago ko paburahin yung post na yon or yung video na yon na pinapabura niya, na nagtatanong lang naman ako doon at nag-reaction lang ako sa post ni Attorney Baligod, sa comment section at sa mga vlogger, mas nauna pa silang mag-content na bakit ko daw binura or bakit ko wala daw burahan ng post. So alam na agad talaga nila. Alam nila na ganun yung gagawin. Na iuutos ni Trililing na buburahin ko yung post at kapag binura ko, ibabash nila ako ng gusto. 'Di ba? Talagang ibablog nila ako. So nung binura ko yung video, doon na lalong naglabasan. Pero mas nauna silang mag-reaction. Mas una silang tawag dito, nagbigay ng komento bago ko nabura yung video na. So ganun ka detalyado or ganun ka sunod-sunod yung ginagawa nilang pagbablog. Talagang script by script. So kung ano yung iba bang script ng pinaka-leader ng grupo nila, yun ang susundin nila ngayon. Ngayon, halimbawa, si Senator Robin Padilla, 'di ba? Kung mapapansin nyo, si Senator Robin Padilla grabe yung pangbaba sa kanya, 'di ba? So lahat 'yan yan. Halimbawa sa Team A, ang nakatoka sa Team A ay about sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Team B, para naman kay Senator Marcoleta. Sa Team C, para naman kay Mayor Basti Duterte. At sa Team D, para naman sa aming mga vlogger. So kanya-kanya sila ng toka. At isa sa mga leader dyan sa team na yan ay ang sinasabing Boss B. Sa tutusin, may kanta yan Siya ang kumanta ng One Last Night. One Last Cry pala. Oo. No? Kilala nyo ba yung kumanta ng One Last Cry? Siya yung tinutukoy diyan na si Boss B. Yun. Namay, hindi sa tutusin, isa to sa mga bataan ni Ma'am Shi. Isa to sa pinagkakatiwalaan ni Ma'am Shi. No. So matagal na talagang talagang nagmamanipulate to ng mga vlogger para siraan ng mga Duterte kasi matagal na ang plano ni Marcos Jr. At hindi lang din naman ako ang naglalabas ng ganitong opinion, kundi dati rin kahit si Banat Bay, 'di ba? Inoperan si Banat Bay ng, kung hindi ako nagkakamali, is 10 million para lang murahin, hawayin si VP Sara at ang mga Duterte araw-araw.
So biruin niyo yan, 10 million kay Banat Bay. So talagang hindi lang ako ang naka-ano nito. Tsaka nanggaling na rin to kay Senator Amy Marcos na malaki ang ipinupondo nila para sa mga vlogger at sa mga pages na sumisira sa mga Duterte. So yung mapunta naman tayo sa issue na about sa onsehan. Nagkakaroon talaga ng onsehan dito sa ano na to. Nagkakaroon talaga ng onsihan dito sa kampo ng mga vlogger na to. Bakit ko ba nasabi? Kasi nga may ebidensya po ako dyan. May voice record, may screenshot. Ang pangalan pa nga po ng GC nila House of Representative. Totoo yan. May vlog na rin ako dyan. Hanapin nyo dyan sa video ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Hanapin nyo dyan sa uploads ko. Nandyan yung mga video. Ilang beses kong inedit. Ilang beses ko in-upload yan. At makikita nyo yan dyan. So, hindi pa yan. Marami pang iba. Sa totoo sin marami pa. Andun pa, meron pa nga dyan na parang tawag dito, parang nag-away-away sila, no? Gagawa ng sa onsihan na nga dyan. Natuso yung onsihan na yan. So, tutusin, malaki na rin talaga ang bayad sa mga vlogger na to. Hindi na talaga masasabing 100K lang. Parang, kasi dati, ang mga sinasahod ng iba, nasa 30, 15. So, dati, hinahawakan kasi na isang vlogger yun. Ano lang yun, mga yung mga ano lang na vlogger yun, yung madaling mauto. 15, 20, yan ang hinasahod nila. No? So, etong si Boss B kasi, paano ko ba i-deliver ng maayos para maging safe din ako? Talagang masasabi ko sa inyo na sa kanya dumadaan yung ibang mga sahod ng mga vlogger. So, kung tatanungin nyo kung politiko ba ito, si Boss B, ang boss, paano ba? Ang hirap, no? Ang hirap pag nagpipigil. Pero siguro naman, may tamang panahon din para i-reveal kung sino itong si Boss B na to. So, tutusin, marami silang amo. Merong pang si Boss T. Si Boss T. Meron pang sa mga makakaliwa silang boss. Meron pa silang boss na dating senador. 'Di ba? Meron pa silang boss na alam mo 'yun, isang politiko din. So marami ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kasi tinatanong din kung talagang sino ba to at talagang napapaano sila na kung sino tong Boss B na ba to. Sino ba tong, kasi doon sa conversation na kumakalat ngayon, para nagkaroon ng onsihan netong namayapang vlogger at yung mga kasama niya. 2 million ata ang ibinigay, pero hati-hati ata sila dun sa 2 million na yon. Tapos, yan ang mahirap dyan mga banateros, na alam mo yun na nang dahil lang sa pera nagkakaganyan sila. Ilang beses na akong nangyari sa kanila yan, na yung hindi ko nila lahat ng mga BBM vlogger. May mga BBM vlogger na talagang BBM vlogger lang sila, pero hindi sila kasama sa sa tinatawag na pasahod or sahuran. Hindi sila hindi ko naman din nilalahat, kasi baka sabihin nyo masyado naman tayong na nilalahat natin. Pero ayon lang sa mga kilala ko, no, yung mga kilalang mga vlogger ngayon na bumabatikos, talagang yan, mga bayad yan, mga sumasahod yan buwan-buwan. At ang masaklap doon, pera natin yun, hindi pera nung nagpapasahod sa kanila. Pera natin yun na nanggagaling sa mga pinagnanakaw nila. Yung ibang mga vlogger na makikita natin na sumusuporta sa administrasyon, may mga iilan din talaga diyan na talagang sumusuporta talaga lang sila kay Marcos Jr. Pero hindi sila nasasahuran. Baka sa susunod, sa mga susunod na mga araw, kapag nakilala sila, baka i-recruit din sila at bigyan ng pera, ganyan. Tsaka kung mapapansin nyo, grabe sila magmura, yung matanda, di ba? Yung sinanay, kung murahin si BP Sara, grabe. Etong namatay na vlogger na to, grabe rin to magmura. Kasi nga, ang isa sa mga sinasabi lagi ni Boss B, walang dapat katakutan
sasaluhin tayo ni bossing. Sasaluhin tayo ni boss. No, sasaluhin tayo ni boss sa ano na to, sa mga ikakaso sa atin. Oh, at may ebidensya din ako diyan kung na sinabi yan. No, na hindi kaya kung mapapansin niyo yung mga vlogger ng mga sumusuporta sa administrasyon talagang walang takot, 'di ba? Kung bumanat wagas kahit below the belt na, kahit wala silang pinapakitang ebidensya, hala sige banat lang kasi nga may sumasalo. So ibig sabihin kapag kinasuhan sila, may sasalo sa kanila. No, hindi katulad sa amin. Tingnan niyo sila banat ba, taddad na ng kaso, taddad na ng reklamo kay Trillanes, kay Saldico, sa iba kay Ontiveros. Kasi nga kami naman wala namang ibang tumutulong sa amin. Sariling sikap talaga namin to, talagang bukal sa kalooban namin na sumuporta sa mga Duterte. Hindi kagaya nila na kaya lang sila sumusuporta dahil sa pera. So, habang nagsasalita ako, pinag-iisipan ko kung i-reveal ko na ba etong si Boss B na to. At magbibigay ako ng clue kung sino ba tong Boss B na to. Bali, sekretary siya ng isang congressman na malapit isang sekretary ng isang congressman na malapit kay Marcos Jr. Ayan ha. So siya lahat nagmamanipula ng mga social media, no. Siya lahat nagpapadala sa mga bank account, sa tutusin bibihira nga mag-bank account sa kanila Talagang abutan lang Kaya nga nagkakaroon ng onsihan dito No, siguro yung ibang mga yung talagang mapagkakatiwalaan, nagbabang account. Pero kadalasan dito sobre-sobre. Talagang abutan. Kaya nagkakaroon ng awayan itong iba't ibang mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon kasi nga nagkakaroon ng katkungan. No, nagkakaroon sila ng nakawan din sa sarili nila. So ibig sabihin sila mismo nagnanakawan. No. At kung matatandaan nyo rin dati, may mga sinabi din ako na mga nirecruit din na mga vlogger na dati kong kasamaan. At sa totoo lang, may mga picture talaga ako na ebidensya yan. Hanggang ngayon ay nandito pa sa kwarto ko yung mga picture namin kung nasan kami dati. No? So grabe rin yan. At nung time din na yon, may isang kilalang anak ng artista na kumakausap sa amin na medyo nagulo yung kwento ko, no? Dapat pala nung una pa lang to sinabi ko na. May anak ng artista na isa ring politiko ngayon. Yung anak niya ay dati rin naming kaibigan na kumausap din sa akin na baka na ipagtanggol ko nga yung kanyang boss. So doon pa lang noong time na yun tinanggihan ko na. No, nagsisimula sa letter L ang kanyang pangalan. So, anak ng sikat na politiko, anak ng sikat na artista na politiko na ngayon, na isa rin sa mga nagre-recruit sa mga vlogger para depensahan yung kanyang boss at kanyang trabaho. No. So, yung about naman dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ay may mga bali-balita ho na na gagamitin itong pagkamatay na isang vlogger laban kay BP Sara. No? Ewan ko na lang kung gaano talaga. Alam nyo, nawiwirduan ako at nandidiri ako dahil, alam nyo yun, kahit patay na ho yung tao, pinagkakakitaan, ginagawan pa po ng kulay ng iba't ibang mga vlogger na kasamahan niya. No? Hindi kami ang rito kasi eto yung about kay Boss D kaya ako lang ginawa tong video na to is para bigyan kayo ng clue kung sino si Boss B, 'di ba? So yung sa kabilang mga vlogger sa administrasyon binibigyan nila ng kulay kesyo mga DDS daw ang nagpatumba, kesyo si BP Sara daw ang nagpatumba dahil
gumawa daw ng video itong vlogger na to laban kay BP Sara, tapos ilang araw nabalita ang patay na. So ganyan yung pinapalabas. Ngayon may mga plano na isinasagawa ngayon na gagamitin nga tong issue na to laban kay Vice President Sara Duterte. Oh. So grabe, grabe yung talagang pagiging desperado nila para lang pabagsakin etong si BP Sara Duterte, no? Biruin mo pati hanggang sa nananahimik na yung tao, talagang gagamitin pa rin nila yung pangalan nun para lang maibato sa mga Duterte. Pati nga yung Grab ride, pati nga yung pumatay sa Grab rider. Ngayon ay sinasabi nila na isa daw yung Duterte supporters. Una-una, wala akong adik na Duterte supporters. Alam naman na nila na kapag nalaman ni Pangulong Duterte na adik sila, ay chuchugiin talaga sila, di ba? So, grabe yung ginagawa nilang mga ka-fake newsan ngayon na itong itong pumatay sa Grab driver or sa rider or sa angkas, joyride rider, ay isa daw lehitimong DDS. Ganyan ang ginagawa nila ngayon mga banateros. No? So yun, hindi ako magbibigay ng 100% na muka, pangalan nitong si Boss B. Pero ako kahit papano siguro, kahit medyo magulo yung kwento ko, dahil matagal na rin na panahon na yun, nabigyan ko kayo ng konting kaliwanagan kung sino nga ba etong si Boss B na to. So tutusin, isa to sa mga head sa mga head ng mga vloggers, sa mga basta siya yung kumokontrol sa mga pages at sa kanya kadalasan dumadaan yung pera. Ngayon, hindi ko naman din sinasabing kasi ang nangyayari parang ano lang to DPWH project. Parang flood control project lang to, parang project lang to sa mga katulad niyan sa kalsada. Halimbawa, isang eskwelahan. Ang isang eskwelahan ay ay may budget na 5 million. Halimbawa, yung isang eskwelahan. So, yung eskwelahan na yan, ibibigay yan doon sa engineer. Yung engineer naman, babawasan yung budget niyan, tapos ibibigay doon sa subcon. So, babawasan na engineer yung pondo ng 3 million. So sa subcon, mapupunta na lang is 2 million. So yung subcon, magbabawas pa yun, syempre. Mag-aano pa yun hanggang sa kumukonti na lang yung budget, hanggang sa nagiging substandard yung gawa, di ba? So nangyayari din yan sa mga vlogger. Halimbawa, ang talagang sahod ng mga vlogger ay nagkakahalaga ng 300 to 50K per month. Pero ang nalalaman lang ng mga vlogger, ang sahod nila ay nasa 100 to 150K. Bakit? Kasi nga, dahil dito kay Boss, pagdating ng pera kay Boss B, mababawasan na ng 100 to 50K yung sahod ng bawat ulo doon sa mga vlogger na yun. Tapos yung mga nag-recruit pa doon sa mga vlogger na yun, no, halimbawa, yung sa Team D ay kilala lang or parang inilapit lang kay Boss B. Boss B, nakabuo ako ng 10 vlogger. Ang sinabi ko sa kanilang sahod ay tig 70,000. Pero ang talagang alam ng bossing nila ay tigwa 100K sahod. So may 30,000 sila. So maghahati sila ni Boss B doon. So nangyayari din yon sa lungga ng mga sa mga vlogger, sa mga tawag dito sa mga ngagba vloggers. No? So, ganyan yung kalakaran nila. Kaya nga sila mismo nag-aaway-away dyan. Sila mismo nagtutukaan dyan. Kaya nung nabasa ko yung conversation doon sa di umano, ay conversation yon nung namatay na vlogger at nung kasamahan niyang vlogger, dahil nga doon sa 2 million at kulang na pasahod sa kanya, ay may posibilidad na totoo yun. Kasi nga, nabasa ko mismo namin, hindi lang ako, kundi marami kami nakabasa ng mga conversation, kami ang mga nakarinig ng audio record ng conversation nila
no, galing kay Boss B, galing sa mga vlogger, kung paano yung kalakaran ng sahuran, lahat nabasa namin yan. Hindi lang ako, kundi kami lahat ng Banateros brothers. So nakita namin yan. So ngayon nga 'di ba, may upgrade, may isa pa silang ngayon, may isa pa silang pamamaraan kung paano sila kumita ng talagang malaking pera. Yung mga vlogger na kapag nag-post, kadalasan 'di ba lagi kaming mini-mention, pero hindi namin pinapansin, 'di ba? Hindi namin pinapansin. Kasi nga alam namin yung kalakaran. Yung mga vlogger mini-mention kami lagi yung kino-content kasi wala naman silang ma-content sa administrasyon. May nagawa bang maganda yung administrasyon? Wala, 'di ba? So, kami yung kino-content. Ngayon, i-mention ka ng vlogger na yon para dumami yung followers at comment. Alam nyo ba na nagkakalaga ng 100 pesos per comment sa mga video nila? So, kapag ikaw ay pumalag, kaya nga minsan natatawa ako doon sa mga kapwa ko DDS vlogger na mini-mention at sinasagot nila yung mga vlogger na yun. Hindi nila alam na pinagkakakitaan lang sila nun. Pinagkakakitaan lang sila nun. Biro mo, 100 pesos per comment. Kung umabot ng 1,000 nyo, kasi syempre, magko-comment doon yung supporters ng vlogger, supporters ng DDS. Magko-comment din yung supporters ng ng mga... Pero ang pagkakaalam ko, pag supporters ng loyalista, hindi binabayaran. So, pag supporters lang ng DDS, halimbawa mag-comment doon sa video nila, may bayad yun. Antimano, 100 pesos bawat isa na comment. Kung umabot ng 1,000 yun, so magkano yun, di ba? So, ganyan. Kasi nga, unlimited sila sa pangbayad sa mga vlogger Unlimited sila sa pangbayad sa mga pages. Kasi, kung mapapansin nyo, grabe talagang nakabalasa, ang tawag dito? Talagang nakabalasa yung ginagawa nila. 'Di ba, kapag binira nila yung isang tao, lahat sila maglalabasan ng content diyan. Iba-ibang opinion nila. Minsan nga pare-parehas na nga lang Sausaw suka ang ginagawa nila. 'Di ba? O ngayon sinasawsawan nila suka yung kapwa nila loyalistang vlogger, kahit patay na, ginagawa nila ng kulay yung issue para may ma-content na naman sila at mapagkakitaan. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, hindi ko pwedeng ilabas itong buong pagkatao ni Boss B. Siguro pag naging presidente na lang si Vice President Sara Duterte, at alam ko naman na isa din to sa mga makakasuhan dahil isa din to sa mga nakinabang ng pera. So lahat naman, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga nakinabang ng pera sa kaban ng bayan ay kakasuhan at madadamay dito sa issue ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. So kahit itong mga vlogger na to na tumatanggap, sumasahod buwan-buwan sa pera ng taong bayan, sila din makakasuhan, alam natin yan. So sa ngayon hindi pa yan mangyayari kasi syempre yung bossing pa nila yung 'di ba? So hindi pa mangyayari yan, kaya darating ang panahon na talagang sisingilin at pagdudusahan nila. Sa ngayon sarap buhay sila kasi syempre sumasahod sila ng 250k, 150k, 70k per month na ganyan lang ginagawa nila. Tapos kita pa nila sa Facebook. Natatandaan nyo yung isang vlogger? Di ba? 13,000 followers ang kanyang follower sa Facebook. Nasa 100k ata ang subscriber niya sa YouTube. Pero nakabili ng sports car. Bakit? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yung sahod at yung sinasahod pa sa bawat comment. Ikaw ba naman, may mag-comment sa'yo 1,000 na comment ng DDS supporters. So, magkano yun sa tigwa 100 pesos, di ba? So, sobrang laking pera nun. Natatandaan nyo yung vlogger na yun? May pagkabakla-bakla din. Isa rin yun. Isa din yun sa grabe din magpalaganap ng fake news. Ang pagkakalam ko, medyo malaki-laki nga ata sahod niyan kasi magaling gumawa ng chismis. Kasi ganun dun kapag magaling ka gumawa ng chismis, malaki sahod mo, tiba-tiba ka. Malaki sahod mo, tiba-tiba ka, at talagang paldo ang bulsa mo.
So yung mga banateros, mga kabiyaya, no, at abangan din natin itong ibang mga pinaplano nila na gagamitin nga daw tong pagkamatay ng isang vlogger na to para laban daw kay BP Sara Duterte. So ngayon pa lang, inuunahan ko na kayo na isang malaking katarantaduhan na naman yung gagawin nila. So yon mga banateros, sana nag-enjoy kayo dito sa maikling kwentuhan ko. Nagkwento lang naman ako. Sa tutusin, marami pa akong maikukwento sa inyo na talagang sobrang dami pa. Pero sa mga susunod na araw na lang talaga siguro yan. At hahanapin ko pa yung mga ebidensya ko kasi inistak ko kasi yun sa mismong mga dating Facebook ko, dating messenger ko. Doon ko inilalagay yung mga ebidensya, screenshot, voice recorder, video recorder ng paano sila magbayaran, paano sila kontrolin ng kanilang mga boss na nagbabayad sa kanila. So yun, kung nagustuhan mo tong video na to, paki-like and share and comment, subscribe sa aking YouTube channel. Huwag mong na rin kalimutan na ipindot ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.